Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng pagmamahalan at maglalantad sa pinakamasaklap na katotohanan? Samahan ninyo ako sa isang paglalakbay kung saan ang tiwala ay wawasakin at ang pag-ibig ay hahamunin. Sabi nila, ang karamdaman ang isa sa pinakamatinding pagsubok sa pagsasama ng dalawang nagmamahalan. Pero paano kung ang tunay na kalaban ay hindi ang sakit, kundi ang kasakiman ng mga taong inaakala mong pamilya? Paano kung ang kamatayan mismo ay maging isang entablado para sa pinakamatinding pagtataksil? Mahal ko, lumaban ka. Huwag mo akong iwan. Paulit-ulit na bulong iyon ni Amihan, habang ang mga daliri niya ay mahigpit na nakakapit sa nanlalamig ng kamay ng kanyang asawang si Sinag. Bawat pagitan ng mahinang paghinga nito ay isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Sa loob ng maliit na silid na amoy gamot at papalapit na pamamaalam, tanging ang tunog ng humihinang tibok ng puso. Sa monitor ang kanilang kasama. Nandito lang ako. Igi ko. Nandito lang ako. Sabi niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, bumabagsak sa kamay nilang magkahawak. Pinangako nila ang walang hanggan. Pero hindi niya akalaing ganito kabilis darating ang hangganan nila. Isang mahabang, nanginginig na paghinga ang pinakawalan ni Sinag. At pagkatapos, wala na. Katahimikan. Kasabay ng pagtigil ng kanyang hininga ay ang nakabibinging. Tuloy-tuloy na tunog mula sa cardiac monitor. Isang tuwid na linya ang gumuhit sa screen, isang malupit na paalala na tapos na ang lahat. Hindi, napailing si Amihan. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi, Sinag, gumising ka. Mahal ko. Niyog-yog niya ang walang buhay na katawan. Umaasang isa lamang itong masamang panaginip. Ngunit ang bigat ng katotohanan ay parang malaking batong dumagan sa kanyang puso. Wala na ang kanyang sinag, wala na ang kanyang ilaw. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Tama na, yang pag-iinarte mo. Napalingon si Amihan. Ang mga mata niyang puno ng luha ay sinalubong ang matalim na tingin ng kanyang biyenan, si Luwalhati. Nakatayo ito sa may pintuan, kasama ang dalawa pa nitong anak, sina Marikit at Bagyo. Walang bakas ng kalungkutan sa kanilang mga mukha. Sa halip, mayroong kakaibang kislap sa kanilang mga mata. Isang kislap na hindi para sa namayapa, kundi para sa isang bagay na iba pa. Inay? Halos pabulong na sabi ni Amihan. Wala na po si Sinag. Alam namin. Kanina pa kami naghihintay na matapos yung drama ninyo. Walang emosyong sagot ni Marikit habang sinusuri ang kanyang mga kuko. Hindi makapaniwala si Amihan sa kanyang naririnig. Ang asawa niya ay kalalaglag lang ng hininga, ngunit ito ang inaasal nila. Simula nang dumating ka sa buhay ng anak ko, puro kamalasan na lang ang dala mo. Sigaw ni Luwalhati. Ang boses ay puno ng galit at paninisi. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. Ngayon, pati buhay niya, kinuha mo. Ano pong sinasabi ninyo? Naguguluhang tanong ni Amihan. Ngunit hindi siya sinagot ni Luwalhati. Ang mga mata nito ay napako sa isang maliit na kahon na nakapatong sa mesa sa tabi ng kama. Ang kahon kung saan inilalagay ng mga naunang bumisita ang kanilang abuloy. Doon naintindihan ni Amihan ang lahat. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Hindi pa man lumalamig ang bangkay ng anak nito, pera na kaagad ang nasa isip nila. Akin na yan. Utos ni Luwalhati. Itinuturo ang kahon. Pero inay, para po ito sa mga gastusin sa burol ni Sinag. Nanginginig na katwiran ni Amihan. Huwag ka nang maraming sinasabi. Biglang sabat ni Bagyo. Sa dalawang malaking hakbang, nasa tabi na niya ito. Hinawakan siya nito ng mahigpit sa braso, ang mga daliri nito ay bumaon sa kanyang laman.
Ibigay mo kay inay ang kahon. Ayoko. Sa asawa ko to. Umiiyak na sigaw ni amihan, sinusubukang pumiga. Hinawakan naman ni Marikit ang kabilang braso niya at pinilipit ito sa kanyang likuran. Napasigaw si amihan sa sakit. Wala siyang kalaban-laban sa kanilang tatlo. Bitawan niyo ako. Mga wala kayong puso. Sa harap ng kanyang kawalan ng pag-asa, lumapit si Luwalhati. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya at nakita ni amihan ang purong kasakiman sa mga mata nito. Para sa amin ang perang yan. Kami ang pamilya. Ikaw? Isa ka lang dayo. Sabi nito sa mababang boses na puno ng kamandag. At pagkatapos, itinaas nito ang kamay. Lak! Ang malutong na tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Naramdaman ni amihan ang matinding hapdi sa kanyang pisngi at ang pait ng dugo sa kanyang labi. Tuluyan siyang nanghina at napaluhod sa sahig habang kinukuha ni Luwalhati ang kahon ng pera. Niyakap ni Luwalhati ang kahon na parang isang kayamanan. Ngumisi ito ng may tagumpay kasama ang dalawa niyang anak. Sila ang nagwagi. At si amihan, ang balo, ay naiwang nakaluhod, wasak at mag-isa. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, sa huling pagkakataon, itinuon niya ang kanyang mga mata sa kanyang asawa. Nagpaalam siya sa katahimikan, naghahanap ng lakas mula sa isang alaala na lang. Ngunit ang nakita niya ay hindi isang payapang mukha ng isang pumanaw. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng tagumpay ng mga ganid, may isang bagay na gumalaw. Dahan-dahan, parang sa isang panaginip. Ang mga mata ni Sinag ay dahan-dahang nagmulat. Hindi yun mga mata ng isang taong nanghihina o nalilito. Ang mga matang yon ay buhay na buhay at nagliliyab. At ang apoy sa mga matang yon ay hindi nakatutok sa kanya, kundi diretsong nakapako sa kanyang ina na ngayon ay mahigpit na yakap-yakap ang ninakaw na pera. Bawat segundo na nakapikit si Sinag ay isang walang katapusang pagtitiis. Ramdam niya ang bawat haplos, dinig niya ang bawat hikbi ng kanyang asawa, at ang bawat salitang yon ay parang mga kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Ang planong binuo niya kasama ang kanyang kaibigang doktor ay perpekto sa papel, ngunit hindi niya inakalang ganito kasakit ang marinig ang pagkasira ng puso ni amihan. Gusto niyang bumangon, yakapin ito, at sabihing ayos lang ang lahat. Ngunit kailangan niyang magtiis, kailangan niyang hintayin ang tamang sandali. At ang sandaling iyon ay dumating sa anyo ng isang malutong na sampal. Ang tunog niyon ay bumasag sa lahat ng pagpipigil sa loob ni Sinag. Ang sakit na naramdaman ni amihan ay naramdaman niya ng 1,000 beses pa. Iyon na ang hudyat. Iyon na ang patunay na hindi na mga tao ang kaharap niya, kundi mga halimaw na nag-aanyong pamilya. Sa likod ng kanyang mga talukap, ang galit ay naging isang nag-alab na apoy. Dahan-dahan, sa paraang halos hindi kapansin-pansin, iminulat niya ang kanyang mga mata. Hindi makatulog si Sinag. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si amihan, pagod mula sa maghapong pag-aalaga sa kanya. Hinaplos niya ang buhok nito. Ang puso niya ay puno ng pasasalamat at kaunting kirot. Paano kung totoo ngang mawawala na siya? Paano na si amihan sa kamay ng kanyang pamilya? Bumangon siya upang uminom ng tubig nang marinig niya ang pabulong na boses ng kanyang ina mula sa sala. Oo, sinisigurado ko sa'yo, magbabayad ako. Nanginginig ang boses ni Luwalhati. Kailangan ko lang ng kaunting panahon. Oo, malaki ang makukuha sa abuloy. Anak ko yon, maraming magbibigay. Napahinto si Sinag. Ang baso ng tubig ay nanatili sa kanyang kamay. Huwag niyo akong tatakutin. Kapag namatay ang anak ko, sa ayaw at sa gusto niyo, makukuha ninyo ang pera. Siguraduhin niyo lang na hindi ninyo ako sisingilin ng interes hanggang sa mailibing siya. Isang malakas na kalabog ang naririnig niya. Ibinagsak ni Luwalhati ang telepono.
Napasandal si Sinag sa pader. Ang katotohanan ay parang isang malaking sampal sa kanyang pagkatao. Ang kanyang ina ay hinihintay ang kanyang kamatayan para ipambayad sa utang nito. Ang buhay niya ay naging isang solusyon sa problema sa pera. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa karamdaman na unti-unting pumapatay sa kanya. Kinabukasan, lingid sa kaalaman ng lahat, pinuntahan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan, si Dr. Mateo. Sinag, sigurado ka ba rito? Delikado to. Nag-aalalang sabi ni Mateo matapos marinig ang buong plano. Mas delikado kung iiwan ko si Amihan nang mag-isa sa kanila, Matt. Desperadong sabi ni Sinag. Alam ko ang ugali ni na inay. Kapag wala na ako, gagawin nilang impyerno ang buhay ng asawa ko. Kailangan niyang makita. Kailangan ng lahat na makita kung sino talaga sila. Ipinakita ni Sinag ang isang maliit na kamera na kasing laki lang ng butones. Itatago ko to sa silid. At kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong magmukhang patay. Napabuntong hininga si Mateo. May isang gamot na ginagamit sa matitinding operasyon. Pinababagal nito ang tibok ng puso at paghinga sa antas na halos hindi na matukoy para kang nasa comatose state sa loob ng ilang oras. Pero, Sinag, gagawin ko. Matigas na sabi ni Sinag. Para kay Amihan, iligtas mo ang asawa ko, Matt. Ito lang ang paraan. Sa kasalukuyan. At ngayon, habang dahan-dahan siyang bumabangon mula sa pagkakahiga, nakita ni Sinag ang bunga ng kanyang plano. Ang nanggisi sa mukha ni Naluwalhati, Marikit at Bagyo ay napalitan ng purong sindak. Si Marikit, sa sobrang gulat, ay nabitawan ng kanyang mamahaling bag. Si Bagyo ay napaatras. Ang kanyang pagiging maton ay biglang naglaho. At si Luwalhati, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang mga kamay ay nanginginig habang yakap pa rin ang kahon ng pera. Ang kanilang mga mukha ay parang mga multong nakakita ng isa pang multo. Inayos ni Sinag ang kanyang pag-upo sa kama. Ang bawat galaw niya ay mabagal, sinadya, at puno ng bigat. Inilibot niya ang kanyang tingin sa tatlo, bago ito tuluyang tumuon sa kanyang ina. Sa kabila ng ingay ng kanyang kumukulong galit, pinilit niyang magsalita sa isang boses na kalmado, ngunit puno ng yelo. Inay, kamusta po? Ang simpleng tanong na yon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong silid. Walang nakasagot. Ang tanging maririnig lang ay ang paghahabol nila ng hininga. Ang mga mata ni Luwalhati ay pumihit pataas. Nag-iba ang kulay ng kanyang mukha at walang malay siyang bumagsak sa sahig. Ang kahon ng pera ay gumulong palayo sa kanya. Ngunit si Bagyo, matapos ang ilang segundong pagkatulala, ay napalitan ng galit ang takot. Ang kanyang mukha ay namula. Ang ideya na niloko sila ay mas matindi kaysa sa takot na naramdaman niya. Walang hiya ka! Umalingaw-ngaw ang sigaw niya. Nagpapanggap ka lang. Pinaglaruan mo kami. Bagyo, tumigil ka. Sigaw ni Amihan, na ngayon ay unti-unti nang nakakabawi sa pagkabigla. Ngunit hindi nakinig si Bagyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasang manakit. Sa isang mabilis na kilos, sumugod siya papunta sa kama. Hayop ka. Sigaw niya. Ang kamao ay nakataas. Patayin kita ng totoo. Ang kamao ni Bagyo ay isang kisap mata na lang mula sa mukha ni Sinag. Napapikit si Amihan. Ang sigaw ay nanatili sa kanyang lalamunan. Handa nang tanggapin ang karahasang hindi niya kayang pigilan. Ang silid ay tila huminto sa pag-inog. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang dagundong ng takot. Blag! Isang malakas na kalabog mula sa pinto ang bumasag sa tensyon. Bago pa man dumapo ang kamao ni Bagyo, bumukas ang pinto at dalawang lalaking nakaunipormeng puti at ang pamilyar na mukha ni Dr. Mateo ang pumasok. Mabilis at sanay ang kanilang mga kilos. Hawakan ninyo siya.
utos ni Dr. Mateo. Bago pa man makapag-react si Bagyo, nahawakan na ng 2 nurse ang kanyang mga braso. Nagpumigla siya. Sumisigaw ng mga mura, ngunit ang lakas niya ay walang panama sa 2 sanay na humawak ng mga pasyenteng nagwawala. Ang kanyang galit ay naging isang walang saysay na pagwawala. Sa isang sulok, si Marikit ay napasandal sa pader, nanginginig sa takot. Ang kanyang pagiging matapang kanina ay parang bulang naglaho. Nang matiyak na ligtas na ang paligid, ang lahat ng lakas at galit sa katawan ni Sinag ay tila nawala at napalitan ng isang emosyon lamang, pag-aalala para kay Amihan. Mabilis siyang bumaba mula sa kama, hindi na inalintana ang sariling karamdaman at nilapitan ang kanyang asawang nakaluhod pa rin sa sahig, tulala at nanginginig. Ami, mahal ko. Lumuhod si Sinag sa harap niya, marahang hinawakan ang kanyang muka. Nakita niya ang namumulang marka ng sampal sa pisngi nito at isang bagong bugso ng galit ang kumulo sa kanyang dibdib. Ngunit isinantabi niya iyon. Si Amihan ang mahalaga. Nang maramdaman ni Amihan ang mainit na palad ni Sinag, doon lang bumalik ang ulirat niya. Buhay nga ito. Hindi ito panaginip. Buhay ang kanyang asawa. Ngunit ang kaligayahan ay agad na nahaluan ng pagkalito at sakit. Bakit? Nanginginig niyang tanong. Ang mga luha ay muling dumaloy. Hinampas niya ng mahina ang dibdib nito. Bakit mo ginawa to? Akala ko na wala ka na sa akin. Patawarin mo ako. Mahal ko. Sabi ni Sinag. Ang boses ay basag. Niyakap niya ito ng mahigpit. Patawarin mo ako sa sakit na idinulot ko sa'yo, pero kailangan mong makita. Kailangan mong malaman ang katotohanan ng walang duda. Humiwalay siya sa pagkakayakap at tumingin kay Dr. Mateo. Mat, ipakita mo sa kanya. Kinuha ni Dr. Mateo ang isang tablet mula sa kanyang bag. May ilang pinindot ito bago iniabot kay Amihan. Amihan, alam kong masakit to. Pero kailangan mong panoorin. Sa screen, nakita ni Amihan ang isang pamilyar na anggulo. Ang view mula sa isang maliit na estante sa tapat ng kama. Nagsimula ang video. Nakita niya ang sarili niyang umiiyak habang hawak ang kamay ni Sinag. Narinig niya ang sarili niyang mga bulong. At pagkatapos, napanood niya ang eksenang kasisindak-sindak pa lang niyang naranasan. Nakita niya ang paglapit ni Luwalhati. Narinig ang bawat masasakit na salitang binitawan nito. Nakita niya kung paano siya hinawakan ni Bagyo at Marikit. At pagkatapos, sa malinaw na video, napanood niya ang pag-angat ng kamay ng kanyang biyenan at ang malakas na pagtama nito sa kanyang mukha. Napasinghap siya at muling naramdaman ang hapdi sa kanyang pisngi. Ang panunood sa sarili niyang pagdurusa mula sa labas ay mas masakit pa. Walang duda. Walang puwang para sa pagtatanggol o pagdadahilan. Ito ang purong katotohanan. Isang katotohanang puno ng kasakiman at kalupitan. Habang pinapanood niya ito, unti-unting nagkamalay si Luwalhati sa sahig. Napahawak ito sa kanyang ulo, naguguluhan. Ngunit ang pagkalito niya ay agad na napalitan ng panibagong pagkatakot nang makita si Sinag na nakatayo at si Bagyo na hawak-hawak ng mga nurse. Anong nangyayari dito? Kasabay ng tanong niyang iyon ay ang isang malakas na katok sa pinto. Binuksan ito ni Dr. Mateo at 2 pulis ang pumasok sa silid. Doon na gumuho ang mundo ni Luwalhati. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa mga pulis, pabalik sa video na pinapanood ni Amihan, at sa wakas, sa kanyang anak na si Sinag. At sa mga mata ni Sinag, wala na siyang nakitang pagmamahal ng isang anak, kundi ang malamig na paghatol ng isang estranghero. Lahat ng ginawa ninyo, nakuna ng video, inay. Mariin na sabi ni Sinag. Ang pananakit ninyo sa asawa ko, ang pagnanakaw ninyo sa perang dapat ay para sa burol ko. Lahat. Anak, hindi. Nagkakamali ka lang ng intindi. Nagsimulang magmakaawa si Luwalhati. Sinusubukang tumayo.
Ngunit umiling lang si Sinag, ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato. Tumingin siya sa kanyang ina, sa kanyang kapatid na babae, at sa kanyang kapatid na lalaki. Tatlong mukha na minsan niyang tinawag na pamilya. Mula sa araw na ito, deklara niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ko na kayo pamilya. Itinuro niya ang pinto. Umalis na kayo sa pamamahay ko. Huwag na kayong magpapakita sa akin at lalong-lalo na sa asawa ko. Kahit kailan. Walang nagawa sina Marikit at Bagyo kundi sumunod. Inalalian palabas ng mga pulis para sa paunang investigasyon. Si Luwalhati naman ay naiwang nakatingin kay Sinag. Ang kanyang mukha ay pinaghalong galit, kahihiyan at pagmamakaawa. Ngunit wala na itong epekto. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas, isang babaeng natalo sa sarili niyang kasakiman. Nang maisara ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Umalis na ang mga pulis at si Dr. Mateo matapos tiyakin na ayos lang sila. Naiwan na lamang silang dalawa ni Sinag sa gitna ng nagulong silid. Ang adrenaline ay nawala at ang natira ay ang bigat ng lahat ng nangyari. Napaupo si Amihan sa gilid ng kama. Habang sinusubukan niyang ayusin ang mga nagulong gamit sa tabi nito, isang lumang libro ng kanyang yumaong biyenang lalaki ang nahulog at bumukas. Mula sa pagitan ng mga pahina nito, isang luma at naninilaw na sobre ang dumausdos palabas at nahulog sa kanyang paanan. Pinulot niya ito. Nakasulat dito ang pangalan ng kanyang asawa. Para sa aking anak, Sinag. Ang sulat kamay ay kumpirmadong sa ama nito. Sa likod, may isang maikling paalala. Basahin mo ito kapag handa ka ng harapin ang pinakamasakit na katotohanan. Ang sobrang naninilaw sa kamay ni Amihan ay tila may sariling bigat. Para kay Sinag, hindi lang yun isang piraso ng papel. Iyon ay isang multo mula sa nakaraan. Isang babalang matagal na niyang sinubukang kalimutan. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay kasing linaw pa rin ng dati. Matatag, ngunit may bahid ng pagod at kalungkutan na noon pa man ay napapansin na niya. Sulat ni Itay. Mahinang sabi ni Sinag. Ang boses ay puno ng emosyong hindi niya masabi. Kinuha niya ang sobre mula sa kamay ni Amihan. Ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig. Sinabi niya sa akin noon na ibinigay niya ito sa iyo nung ikakasal tayo para itago. Sabi niya, ibigay mo lang sa akin kapag dumating ang araw na hindi ko na kayang pagtakpan pa ang lahat. Umupo sila sa gilid ng kama. Ang katawan nila ay magkadikit. Humahanap ng lakas sa isa't isa. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat kaysa sa sigawang naganap kanina. Dahan-dahang binuksan ni Sinag ang sobre at inilabas ang isang nakatuping papel. Sabay nilang binasa ang mga salitang nakasulat. Anak kong Sinag, kung binabasa mo ito, marahil ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Marahil ay nasaksihan mo na ang anino sa likod ng liwanag na pilit kong iningatan. Mahal na mahal ko ang iyong ina. Siya ang aking luwalhati, ang aking kaluwalhatian. Ngunit ang pagmamahal ay minsan nagiging bulag. Sa likod ng kanyang mga ngiti at karangyaan ay may isang uhaw na hindi mapuno. Isang uhaw para sa mga bagay na kumikinang, para sa sugal na inaakala niyang daan patungo sa mas maginhawang buhay. Paulit-ulit ko siyang sinubukang tulungan. Paulit-ulit kong pinunan ang mga butas na nilikha ng kanyang mga pagkakamali. Sa pag-asang balang araw ay matututo siya, ngunit ako'y napagod. Anak, ikaw ang aking sinag, ang aking liwanag. Huwag mong hayaang lamunin ng dilim ng iba ang sarili mong ilaw. Maging matatag ka, maging matapang ka sa paraang hindi ko nagawa. Huwag mong hayaang ang kasakiman niya ang sumira sa pamilyang bubuuin mo. Mahalin mo siya bilang isang ina, ngunit protektahan mo ang iyong sariling tahanan. Nagmamahal, Itay nang matapos basahin, isang luhang pumatak mula sa mata ni Sinag
At tumama sa papel, binubura ang tinta ng pangalan ng kanyang ama. Iyon na ang huling piraso ng palaisipan na bumuo sa larawan ng kanilang pamilya. Isang larawang matagal na niyang alam, ngunit pilit na iwinawaksi. Totoo ang lahat ng ito, hindi ba? Mahinang tanong ni Amihan. Kahit alam na niya ang sagot. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng asawa. Tumango si Sinag, ang tingin ay nasa malayo. Ang unang beses na nalaman ko, bagong graduate pa lang ako, ipinagmamalaki ko ang unang sahod ko. Pero isang gabi, umiiyak na lumapit sa akin si Inay. May utang daw siya sa isang kakilala mula sa friendly game lang daw. Naawa ako. Sino ba namang anak ang makakatiis sa ina niya? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ibinigay ko ang lahat ng ipon ko. Sabi niya, iyon na ang huli. Pero hindi pala. Sinundan pa yon ng marami pang huling beses. May mga panahong kinukuha niya ang pera sa wallet ko. May mga alahas si Amihan na nawawala na sinasabi niyang baka nailagay lang kung saan. Ako ang nagbabayad sa mga pinagkakautangan niya sa palengke, sa mga kaibigan niya. Lahat. Ginagawa ko ng palihim. Tumingin siya kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Kaya pala minsan ay kinakapos tayo. Mahal ko. Hindi dahil sa maliit ang kinikita ko, kundi dahil may isang butas na hindi ko kayang punan. Pinagtatakpan ko siya, Ami, dahil ina ko siya. At dahil umasa ako. Umasa akong magbabago siya. Umasa akong sapat na ang pagmamahal ko para baguhin siya. Pero nagkamali ako. At dahil sa pagkakamali ko, ikaw ang nasaktan. Niyakap ni Amihan si Sinag. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan nito. Isang panginginig hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng isang pasaning matagal na nitong dinadala ng mag-isa. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang mga pahiwatig, ang mga biglaang pagkaubos ng pera, ang mga alitan na hindi niya maintindihan noon. Hindi ka nag-iisa sa pasanin na yan, Sinag. Hindi na ngayon. Bulong niya. Humiwalay sila sa pagkakayakap. Tinitigan ni Amihan ang kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay may bagong determinasyon. Ang ginawa nila kanina, hindi lang yon dahil sa simpleng kasakiman. Desperado na sila. At hindi sila titigil, Sinag, lalo na ngayong napahiya sila. Lalo na ngayong alam nilang wala na silang makukuha sa'yo ng maayos. Tumango si Sinag, ang bakas ng kalungkutan sa kanyang mukha ay napalitan ng katatagan. Ang pagiging malambot niya, ang kanyang pag-asa, ay naglaho kasama ng sampal na dumapo sa pisngi ni Amihan. Hinawakan niya ang mukha ng asawa. Marahang hinaplos ang namumula pa ring pisngi nito. Pangako, Amihan, sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat at katiyakan. Hinding-hindi na muling mangyayari to. Hindi ka na muling masasaktan nang dahil sa kapabayaan ko. Simula ngayon, tayong dalawa na lang. Tayong dalawa laban sa mundo kung kinakailangan. Sa mga salitang yon, isang bagong pag-asa ang sumibol sa pagitan nilang dalawa. Isang pakiramdam ng kapayapaan sa gitna ng unos, ngunit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Kring, kring, ang matinis na tunog ng cellphone ni Sinag ang bumasag sa kanilang sandali. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Nagkatinginan sila ni Amihan, parehong may masamang kutob. Nanginginig niyang sinagot ang tawag at inilagay sa loudspeaker. Hello? Isang malamig at garalgal na boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Si Sinag del Mundo ba ito? Sino to? Tanong ni Sinag. Ang kanyang panga ay nagtiim. Hindi na mahalaga kung sino ako. Sagot ng lalaki. Ang mahalaga, nasaan ang nanay mo? May utang siyang dapat bayaran. At kung hindi siya magpapakita, wala na akong pakialam sa mga utang niya. Siya ang kausapin ninyo. Isang nakakakilabot na tawa ang narinig nila. Bata, mukhang hindi mo naiintindihan. Hindi na silwalhati ang kailangan ko. Ikaw. Napahigpit ang hawak ni Sinag sa telepono. Anong ibig mong sabihin? Simple lang.
sabi ng boses. Kung hindi magbabayad ang nanay mo, siguradong magbabayad ang anak niya. Tut, tut, tut. Ang tunog ng ibinabang telepono ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang panganib ay hindi na lang tungkol sa pamilya. Ito ay naging isang bagay na mas madilim at mas mapanganib. Walang karangyaan sa inuupahan nilang kwarto sa isang mumurahing motel sa kabilang bayan. Ang amoy ng alikabok at lumang sigarilyo ay kumakapit sa mamasa-masang hangin. Ito ang kanlungan ni Luwalhati matapos siyang palayasin. Isang malaking pagbagsak mula sa komportableng buhay na kanyang kinasanayan. Ngunit hindi ang kahihiyan ang kanyang pinakamalaking problema. Ang problema niya ay kasalukuyang nakatayo sa labas ng kanyang pinto. Luwalhati, alam kong nandyan ka. Isang magaspang na boses ang tumawag, kasabay ng malalakas na katok. Huwag mo akong pagtaguan! Napatalon siya sa takot. Si Mang Kadyo, ang taong pinagkakautangan niya ng malaki, ang dahilan kung bakit naging impyerno ang mga huling araw niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Wala akong pera ngayon, Mang Kadyo. Bigyan niyo pa ako ng ilang araw. Isang nakakakilabot na tawa ang kanyang narinig. Tapos na ang palugit mo, pero may bago akong alok sa'yo. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Narinig ko ang balita. Buhay pala ang anak mo. Mas maganda yan. Mas maraming paraan para makabayad. Nagyelo ang dugo ni Luwalhati. Huwag ninyong idamay ang anak ko dito. Ikaw ang nagdamay sa kanya noong ginamit mo ang pangalan niya para mangutang sa akin. Sigaw ni Mang Kadyo mula sa labas. Bayaran mo ako sa loob ng 2 araw, Luwalhati. O baka ang balitang pagkamatay ng anak mo ay gawin kong totoo. Ang banta ay nag-iwan ng matinding takot sa puso ni Luwalhati. Pagkatapos ng ilang minuto, nang maramdaman niyang wala na si Mang Kadyo, pumasok siya pabalik sa kwarto kung saan naghihintay ang 2 niyang anak. Anong sabi, Ma? Bungad ni Marikit, na walang tigil sa paglalakad pabalik-balik. Nasaan na ang pera? Paano na yung mga credit card ko? Paano na tayo mabubuhay? Kasalanan mo to lahat, Ma. Segunda naman ni Bagyo, ang muka ay galit na galit. Kung hindi dahil sa mga utang mo sa sugal, hindi tayo magkakaganito. Pinagmukha tayong tanga ni Kuya. Nakakahiya. Manahimik kayo. Sigaw ni Luwalhati. Ang kanyang takot ay napalitan ng galit. Itinuon niya ang kanyang sama ng loob sa kanila. Walang hiya kayo. Matapos ko kayong buhayin, ako pa ang sisisihin ninyo. Naghihirap din ako. Pero ikaw ang may kasalanan, giit ni Marikit. Ang kasalanan ko lang ay ang masyadong pagmamahal sa inyo, sagot ni Luwalhati. Ang boses ay puno ng pagdadrama, na para bang siya ang biktima. At ang kasalanan ko ay ang hayaan ng ahas na si Amihan na pumasok sa pamilya natin. Simula nang dumating ang babaeng yan, sinira niya ang pamilya natin. Nilason niya ang isip ng kapatid ninyo. Ito ang naratibong paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip. Isang kasinungalingan na naging katotohanan para sa kanya. Hindi siya ang may kasalanan. Si Amihan ang may kasalanan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang alaala ang pumasok sa isip ni Luwalhati. Ang kanyang yumaong asawa, nakahiga sa kanilang kama, ilang araw bago ito pumanaw. Luwalhati, mahal ko, sabi nito. Kahit anong mangyari, pangako, hindi ko kayo pababayaan. Ang pangakong iyon, para kay Luwalhati, ang pangakong iyon ay isang testamento. Ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang asawa ay para sa kanya, para sa pamilya nila. At ngayon, si Sinag, na kontrolado ni Amihan, ay ipinagkakait iyon sa kanila. Iyon ay hindi tama. Iyon ay isang pagtataksil sa alaala ng kanyang ama. Isang ideya, isang desperado at mapanganib na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Mayroon siyang naaalalang pangalan, isang abogado na walang sinusukuan basta't may bayad. Kinabukasan,
Sa isang maliit na opisina na amoy luma at tabako, inilatag ni Luwalhati ang kanyang kwento kay Attorney Rivas. Inilarawan niya ang sarili bilang isang nag-aalalang ina na ang anak ay biglang nagbago matapos ang isang traumatikong karanasan. Ikinuwento niya kung paano ito ngayon kontrolado ng asawa nito. Nakinig si Attorney Rivas ng may ngisi sa labi. Kawawang ginang, malinaw na ang anak ninyo ay hindi nasa tamang pag-iisip. Ang isang taong nagpanggap na patay ay malinaw na hindi emotionally stable. Ano ang maaari nating gawin? Tanong ni Luwalhati, kumakapit sa bawat salita ng abogado. Simple lang, sabi ni Attorney Rivas habang pinaglalaruan ng kanyang ballpen. Maghahain tayo ng petisyon sa korte para ideklarang mentally incompetent ang anak mo. Sasabihin natin na dahil sa kanyang near-death experience, siya ay nagkaroon ng matinding psychological trauma. At dahil dyan, hindi na siya karapat-dapat na mamahala sa kanyang mga ari-arian. At sino ang mamamahala? Ngumiti ang abogado. Sino pa ba? Ang kanyang pinakamalapit na kamag-anak, ang kanyang mapagmahal na ina. Ito na yon. Ang solusyon, hindi ito pagnanakaw. Ito ay pagliligtas. Ililigtas niya ang kanyang anak mula sa masamang impluwensya ni amihan. Ililigtas niya ang mana ng kanyang asawa. Ililigtas niya ang kanyang sarili mula kay Mang Kadyo. Para sa kanya, lahat ng ito ay may katwiran. Inilatag ni Attorney Rivas ang mga dokumento sa kanyang harapan. Pirmahan mo ito, Ginang Del Mundo, at sisimulan na natin ang laban para mailigtas ang anak mo. Tinitigan ni Luwalhati ang linya kung saan nakalaan ang kanyang pangalan. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil sa pinaghalong galit, takot, at isang baluktot na pag-asa. Kinuha niya ang ballpen. Sa isang mabilis at marahas na guhit, inilagda niya ang kanyang pangalan. Bawat letra ay isang deklarasyon. Hindi ito pagsuko. Ito ay isang kontra-atake. Habang nakatingin sa basang tinta ng kanyang pirma, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanyang puso. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Lumipas ang ilang araw na puno ng alanganing katahimikan. Para kay amihan, ang bawat tunog sa labas ng kanilang bahay ay nagdudulot ng kaba. Ang pagdaan ng motorsiklo, ang pagtahol ng aso, ang pagkatok sa pinto ng kapitbahay, ang banta mula sa hindi kilalang tumawag ay parang isang madilim na ulap na nakabitin sa kanilang ulunan, isang paalala na ang panganib ay hindi pa tapos. Sa kabila nito, sinubukan nilang bumalik sa normal. Nagluto si amihan ng mga paboritong ulam ni Sinag. Nag-usap sila tungkol sa mga simpleng bagay. Sa mga sandaling iyon, sila ay muling naging mag-asawa lang. 2 taong nagmamahalan, naghahanap ng kanlungan sa bisig ng isa't isa. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, isang formal na lalaking nakabarong ang kumatok sa kanilang pinto. Hindi ito kapitbahay, hindi rin ito kaibigan. Sa kamay nito ay isang malaki at makapal na brown envelope na may selyo ng korte. Para po kay G at Ginang Sinag Del Mundo, sabi ng lalaki, nakilala bilang isang process server. Naramdaman ni amihan na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang katahimikang pilit nilang binuo ay biglang nabasag. Kinuha ni Sinag ang sobre, ang kanyang kamay ay matatag. Ngunit nakita ni amihan ang pagtiim ng kanyang panga. Pagkaalis ng lalaki, isinara niya ang pinto at sumandal dito, ang sobre ay hawak na parang isang bomba. Ano yan? Tanong ni amihan. Kahit na may hinala na siya. Hindi sumagot si Sinag. Naglakad siya papunta sa mesa at maingat na binuksan ang sobre. Inilabas niya ang isang makapal na pliego ng mga papeles. Ang mga salitang nakasulat sa itaas ay malinaw at formal. Petition for guardianship over the person and property of Sinag Del Mundo, an alleged incompetent. Binasa nila ang bawat salita.
at bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura. Ang petisyon na inihain ni Luwalhati del Mundo ay nagsasaad na si Sinag dahil sa matinding psychological trauma na dulot ng kanyang pagpapanggap na kamatayan ay wala na sa tamang pag-iisip. Sinasabi nito na siya ay madaling maimpluwensyahan at hindi na kayang gumawa ng mga desisyon para sa kanyang sarili. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang mga salitang tumutukoy sa kanya. Nakasalukuyang nasa ilalim ng di nararapat na impluwensya at manipulasyon ng kanyang asawa, si Amihan Salazar, na may pansariling motibo na suluhin ang yaman ng pamilya. Nabitiwan ni Amihan ang kanyang hininga. Ang hangin ay tila naging yelo sa kanilang pagitan. Hindi lang ito isang legal na kaso. Ito ay isang personal na atake, isang lason na idinisenyo para wasakin hindi lang ang kanilang kabuhayan, kundi pati ang pundasyon ng kanilang pagsasama. Ang pagmamahal niya kay Sinag ay ginawang isang krimen. Ang pag-aalaga niya ay ginawang manipulasyon. Tumingin siya kay Sinag at nakita niya ang isang bagay na mas masahol pa sa galit. Nakita niya ang pagkasira. Ang lalaking buong tapang na hinarap, ang kanyang pamilya, ay tila biglang nanghina. Umupo ito sa silya. Ang mga papel ay nakakalat sa mesa. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa mesa at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ako ang may kasalanan nito, mahinang sabi ni Sinag. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Dahil sa plano ko, dahil sa galit ko, binigyan ko sila ng armas para sirain tayo, para sirain ka. Sinag, hindi. Pero totoo, Amihan. Itinaas niya ang kanyang mukha at nakita ni Amihan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ginawa ko yon para protektahan ka, pero mas lalo lang kitang inilagay sa panganib. Ngayon, ang pangalan mo, ang pagkatao mo, dinudungisan nila sa harap ng buong mundo. Patawarin mo ako. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Amihan. Ang gulat, ang sakit, at ang takot na una niyang naramdaman ay unti-unting nag-init at naging isang matigas na bakal ng determinasyon. Nakita niya ang kanyang asawa sa pinakamababa nitong punto. Sinisisi ang sarili para sa kasamaan ng iba. At alam niya, hindi siya pwedeng manghina rin. Hindi ngayon. Tumayo siya. Lumapit siya kay Sinag at marahang inalis ang mga kamay nito mula sa mukha nito. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang sariling mga mata ay hindi na nagpapakita ng luha, kundi ng isang nag-aalab na apoy. Makinig ka sa akin, Sinag del Mundo. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi pa nito narinig mula sa kanya dati. Hindi mo ito kasalanan. Kasalanan ito ng mga taong walang puso at walang kaluluwa. Kung mayroon mang mali sa ginawa mo, iyon ay ang pag-aakala mong titigil sila. Kinuha niya ang mga papel mula sa mesa. Kinuyom ito ng bahagya sa kanyang kamay. Inakala nila na dahil babae ako, dahil tahimik ako, dahil umiyak ako, ay mahina ako. Nagkakamali sila. Tumingin siya sa malayo, sa bintana, na parang nakikita ang paparating na laban. Kung gusto nila ng digmaan, Sinag, sabi niya, ang bawat salita ay matatag at puno ng paninindigan. Ibibigay natin sa kanila. Sa mismong sandaling iyon, ang cellphone ni Sinag na nasa mesa ay biglang tumunog. Binabasag ang kanilang determinadong katahimikan. Pangalan ni Dr. Mateo ang lumabas sa screen. Sinagot ito ni Sinag. Ang mata ay hindi pa rin humihiwalay kay Amihan. Matt? Sinag, kailangan ninyong malaman to. Mabilis na sabi ni Dr. Mateo sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay seryoso at apurado. May tumawag sa akin kanina. Isang abogado, Attorney Rivas. Inaalok niya ako ng malaking halaga. Para tumestigo ako sa korte
na nakitaan kita ng mga senyales ng mental instability pagkatapos ng ginawa nating plano. Ang balita mula kay Dr. Mateo ay hindi isang pako sa kanilang kabaong. Ito ay isang martilyo, isang kasangkapan. Sa halip na panghinaan ng loob, isang malamig at matalas na focus ang namuo sa loob ni Sinag. Ang tangkang panunuhol sa kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang huling patunay na wala ng hangganan ang kasamaan ng kanyang ina. Hindi na ito simpleng kasakiman, ito ay desperasyon, at ang mga taong desperado ay gumagawa ng mga pagkakamali. Hayaan mo silang subukan, Matt, sabi ni Sinag sa telepono. Ang boses ay kalmado na ngayon. Ire-record mo ba ang susunod nilang tawag? Kung sakali. Nakahanda na ako, Sinag. Huwag kang mag-alala. Magkasama tayo dito, sagot ni Mateo. Pagkababa ng telepono, isang bagong enerhiya ang bumalot sa kanilang tahanan. Hindi na ito bahay ng mga biktima. Ito na ngayon ang kanilang war room. Inilabas nila ang lahat ng ebidensya sa mesa. Ang video mula sa kamatayan ni Sinag, ang petisyon na puno ng kasinungalingan, at ngayon, ang testimonya ni Dr. Mateo tungkol sa tangkang panunuhol. May ideya ako, biglang sabi ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Ang mga utang ni Inay, hindi lang yon sa mga sugarol. Marami siyang nautangan sa mga kamag-anak natin, mga pinsan ni Itay, mga tiyahin ko, mga taong pinangakuan niya ng kung ano-ano, pero hindi binayaran. Tumingin si Sinag sa kanya, isang bagong paghanga ang nabuo sa kanyang dibdib. Ito na ang amihan na hinubog ng apoy. Pero mahal ko, paano natin sila mahihikayat na magsalita? Takot sila sa iskandalo. Ang takot ay nawawala kapag nakita nilang hindi na sila nag-iisa. Matatag na sagot ni Amihan. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang numero ng isa sa mga tiyahin niya sa probinsya, si Tia Elena, na minsan na niyang narinig na nagreklamo tungkol sa perang hiningi ni Luwalhati na hindi na naibalik. Pumindot siya sa dial. Huminga ng malalim si Sinag habang pinagmamasdan ng kanyang asawa. Ang babaeng dati ay takot sumagot sa kanyang biyenan, ay siya na ngayong nangunguna sa laban. Hello, Tia Elena. Si Amihan po ito. Panimula niya. Ang boses ay magalang ngunit may diin. Matapos ang ilang minutong kumustahan, diretsahan niyang sinabi ang pakay. Tia, tumatawag po ako dahil kailangan namin ng tulong ninyo. Alam ko po ang nangyari noon tungkol sa perang hiniram ni Mama Luwalhati. At alam ko pong hindi lang kayo ang naging biktima niya. Narinig ni Sinag ang alanganing boses ng tiyahin sa kabilang linya, ngunit hindi sumuko si Amihan. Hindi po kami humihingi ng pera, Tia. Ang hinihingi po namin ay ang katotohanan. Nagsampa po sila ng kaso laban sa amin. Gusto nilang palabasin na wala sa isip si Sinag para makuha ang lahat. Kung mananalo sila, lahat ng pinaghirapan ni Tito ay mapupunta lang sa mga sugal at utang niya. Ito na po ang pagkakataon para maitama ang lahat. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. At pagkatapos, isang mahinang boses ang narinig ni Sinag mula sa telepono. Sige iha, para sa iyong biyenang lalaki at para sa hustisya. Pagkababa ng telepono, napangiti si Amihan. Isang maliit na ngiti. Ngunit para kay Sinag, iyon ang pinakamaliwanag na ilaw na nakita niya sa loob ng maraming araw. Nahawa sa determinasyon ng asawa, tumayo si Sinag. May naalala ako. Nagtungo siya sa kanilang lumang aparador at inilabas ang isang maliit na baul na gawa sa kahoy, ang baul ng kanyang ama. Dito nakatago ang mga lumang dokumento, mga litrato at mga alaala. Sa ilalim ng mga papeles, nakita niya ang isang folder. Sa loob nito ay ang mga lumang bank slip ng mga perang idineposito niya sa account ng ina, mga resibo ng mga alahas na tinubos niya mula sa sanglaan, at ilang mga promissory note na isinulat ni Luwalhati na hindi kailanman natupad. Katibayan. Matitibay na katibayan ng isang mahabang kasaysayan ng pag-abuso sa pananalapi. Dala ang kanilang mga bagong sandata
Kinabukasan ay nagtungo sila sa opisina ng isang abogadong inirekomenda ni Dr. Mateo. Si Attorney Katrina De Leon ay isang babaeng nasa mga 40, matalino ang mga mata at may aurang hindi basta-basta matitinag. Matiyaga siyang nakinig sa kanilang kwento. Pinanood niya ang video ng walang emosyon. Sinuri niya ang mga dokumento. Binasa niya ang petisyon laban sa kanila. Pagkatapos ng halos 1 oras, isinara niya ang folder. Tumingin siya sa kanila. Ang ginagawa ng biyenan mo ay isang classic case ng desperate move, sabi niya. Malaki ang kaso ninyo. Ang video, ang testimonya ni Dr. Mateo tungkol sa panunuhol, ang mga testigo ninyo at ang mga ebidensyang ito ng kanyang mga utang. Hindi lang ito depensa, ito ay isang malakas na opensiba. Isang malaking bigat ang nabunot mula sa dibdib ni Sinag at Amihan. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila na may pag-asa, mayroon silang laban. Ihahanda natin ang lahat, sabi ni Attorney De Leon. Sa araw ng pagdinig, hindi tayo pupunta doon para magmakaawa. Pupunta tayo doon para manalo. Umuwi sila ng may bagong lakas. Ang araw bago ang pagdinig ay ginugol nila sa paghahanda, pag-aayos ng mga dokumento, pag-uusap tungkol sa mga posibleng tanong. Ang kanilang tahanan ay naging isang tahimik na kampo ng pag-asa. Gabi na. Sinubukan nilang matulog ng maaga. Ngunit habang naghahanda sila, isang malakas at sunod-sunod na kalabog sa kanilang gate ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nagkatinginan sila, parehong kinabahan. Dahan-dahang sumilip si Sinag sa bintana. Sa liwanag ng postes sa labas, nakita niya ang isang pamilyar na anyo. Sumusuray-suray at sumisigaw. Si Bagyo. Lasing na lasing. "Kuya, buksan mo to!" Sigaw niya. Ang boses ay garalgal dahil sa alak. "Mag-usap tayo. Bawiin niyo ang kaso. Binabalaan kita, kuya. Bawiin niyo to kung ayaw ninyong masaktan." Ang banta ay lumutang sa hangin. Isang huling desperadong pagtatangka mula sa isang panig na alam na nilang malapit ng matalo. Ang courtroom ay malamig at tahimik, isang lugar kung saan ang bawat salita ay may bigat at ang katotohanan ay hinuhubaran hanggang sa buto. Para kay Amihan, ang bawat pag-upo sa kahoy na bangko ay parang isang paghakbang sa entablado ng pinakamalaking pagsubok sa kanilang buhay. Sa kanyang tabi, si Sinag ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga kamay na nakapatong sa kanyang hita ay nakakuyom. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Luwalhati sa pagitan ni Marikit at ng kanilang abogado, si Attorney Rivas. Ang mukha ni Luwalhati ay isang maskara ng pagiging biktima, isang mapagkumbabang ina na nag-aalala lamang para sa kapakanan ng kanyang nalilitong anak. "All rise!" Anunsyo ng bailiff. Pumasok ang hukom at nagsimula ang pagdinig. Unang tumayo si Attorney Rivas. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at pekeng simpatsya. Ipininta niya si Sinag bilang isang taong nasira ang isip dahil sa trauma. Isang taong madaling maimpluwensyahan at hindi na mapagkakatiwalaan sa sariling desisyon. "Your Honor," sabi niya habang nakaturo kina Sinag at Amihan, "ang aking kliyente, si Ginang Luwalhati del Mundo, ay narito ngayon hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal. Isang pagmamahal ng ina na nakikitang ang kanyang anak ay unti-unting nawawala. Kinokontrol ng isang asawang ang tanging hangad ay ang kanilang yaman. Ang bawat salita ay parang isang maliit na tusok ng karayom sa balat ni Amihan. Napahigpit ang hawak ni Sinag sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Naging mas mayabang pa si Attorney Rivas. At para patunayan ang hindi matatag na estado ng pag-iisip ni J. Del Mundo, ipipresenta namin ang aming unang testigo. Tinawag nito ang isang psychologist na halatang bayad. Nagsalita ang testigo tungkol sa mga teorya ng dissociative episodes at post-traumatic stress disorder na maaaring idulot ng pagpapanggap
ng sariling kamatayan. Ang lahat ay teoretikal, walang personal na pagsusuri, ngunit sa taingan ng mga hindi nakakaalam, ito ay tunog lehitimo. Nang matapos ito, ngumisi si Attorney Rivas. Akala niya ay napahanga na niya ang korte. Ngunit nang tumayo si Attorney Katrina De Leon, ang buong aura ng silid ay nagbago. Your Honor, simula ni Attorney De Leon, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Ang panig ng aking mga kliyente ay hindi sasandal sa mga teorya. Sasandal kami sa katotohanan. At ang katotohanan, kung minsan, ay mas nakakagulat pa kaysa sa anumang katang-isip. Ang una niyang ginawa ay ipinatawag si Luwalhati sa witness stand. Nagulat si Luwalhati, ngunit mayabang siyang tumayo, handa sa anumang tanong. Ginang Del Mundo, tanong ni Attorney De Leon, sinasabi ninyo na mahal ninyo ang inyong anak? Sobra pa sa buhay ko, sagot ni Luwalhati na may kasamang pekeng hikbi. Isang pagmamahal na ipapakita ninyo kahit sa huling sandali ng kanyang buhay? Oo naman, mabilis na sagot ni Luwalhati. Kung gayon, sabi ni Attorney De Leon, lumingon sa hukom. Mayroon po kaming isang maikling video na nais naming ipakita sa korte na magpapatunay sa klase ng pagmamahal na mayroon si Ginang Del Mundo para sa kanyang anak. Isang malaking screen ang ibinaba. Bago pa man maintindihan ni Luwalhati kung ano ang nangyayari, pinindot na ang play. Ang katahimikan ng courtroom ay binasag ng tunog ng umiiyak na si Amihan mula sa video. At pagkatapos, napanood ng lahat ang bawat nakakahiyang detalye. Ang paglapit ni Luwalhati, ang mga mapanirang salita, ang paghawak ni Bagyo at Marikit at ang pinakahuli, ang malutong na sampal na dumapo sa pisngi ng balo. Isang kolektibong singhap ang narinig sa buong silid. Si Luwalhati ay namutla, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. Si Marikit ay napayuko, itinatago ang kanyang mukha. Tumingin si Attorney Rivas sa kanyang kliyente na may halong gulat at inis. Maaari niyo bang ipaliwanag sa korte, Ginang Del Mundo? Tanong ni Attorney De Leon nang may yelo sa boses, kung paano naging bahagi ng pagmamahal ng ina ang pananakit sa asawa ng inyong anak habang patay pa ito. Hindi totoo yan. Edited yan. Desperadong sigaw ni Luwalhati, ngunit huli na ang lahat. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal at hindi pa doon natapos si Attorney De Leon. Ipinatawag niya si Dr. Mateo na isinalaysay ng detalyado ang tangkang panunuhol sa kanya ni Attorney Rivas. Ang abogado ay namula sa galit at pagkapahiya. Sunod na ipinatawag si Tia Elena. Mahinahon niyang isinalaysay kung paano siya nilapitan ni Luwalhati para manghiram ng pera para daw sa operasyon ni Sinag, isang operasyong hindi kailanman nangyari. Ang bawat testimonya ay isang pako. Ang bawat ebidensya ay isang pala ng lupang tumatabon sa kasinungalingan na kanilang binuo. Sa huli, ipinresinta ni Atty. Juanong De Leon ang mga bank slip at resibo na nahanap ni Sinag. Your Honor, narito ang katibayan na sa loob ng maraming taon, si G. Sinag Del Mundo ay hindi lamang isang responsableng asawa, kundi isang anak na paulit-ulit na sumasalo sa mga problemang idinudulot ng kasakiman ng kanyang sariling ina. Ang petisyong ito ay hindi tungkol sa pag-aalala. Ito ay tungkol sa pera. Tapos na ang lahat. Tumingin ang hukom kay Luwalhati. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Sa ilang mabilis na salita, ibinasura niya ang petisyon. Petition dismissed, anunsyo niya. At inaatasan ko ang opisina ng piskal na magsagawa ng investigasyon laban kina Ginyong Luwalhati Del Mundo para sa mga posibleng kasong perjury at paninirang puri. Isang malakas na tunog ng martilyo ang tumapos sa pagdinig.
Habang inilalabas ng mga opisyal ng korte si Luwalhati para sa paunang pagtatanong, nagtama ang kanilang mga mata ni Amihan. Wala nang pagkukunwari sa mga mata ni Luwalhati. Ang natira na lang ay purong, walang halong pagkamuhi. Ikaw! Sigaw niya, itinuturo si Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Inagaw mo ang anak ko. Sinira mo ang pamilya ko. Tandaan mo to. Hindi ka magiging masaya. Hinding-hindi. Ang mga salitang yon ay parang isang sumpa. Ngunit habang hawak ni Amihan ang kamay ni Sinag at habang tinitingnan niya ang paglayo ng babaeng nagdulot sa kanila ng labis na sakit, alam niyang nagkakamali ito. Sila ay masaya na. Dahil sa wakas, sila ay malaya na. Ang tagumpay sa korte ay hindi nagdulot ng isang maingay na selebrasyon. Sa halip, nag-iwan ito ng isang malalim at mapayapang katahimikan sa tahanan ni Sinag at Amihan. Lumipas ang ilang linggo. Ang usap-usapan sa kanilang bayan ay unti-unting humina. Ang kasong isinampa laban kay Luwalhati ay umuusad. Ngunit para sa mag-asawa, ang digmaan ay tapos na. Ngayon, ang panahon ng paghilom naman ang kanilang hinaharap. Isang hapon, habang nagdidilig ng halaman si Amihan, sa kanilang maliit na hardin, nakita niya ang dalawang anino na huminto sa tapat ng kanilang gate. Agad niyang nakilala ang mga ito, sina Marikit at Bagyo. Ang kanilang dating mayabang na tindig ay wala na. Si Marikit, na dati laging nakaporma, ay nakasuot lang ng simpleng t-shirt. Ang kanyang buhok ay magulo. Si Bagyo naman ay payat. Ang kanyang mga mata ay mailap. At ang dating init ng ulo ay napalitan ng isang anyo ng pagod at pagkatalo. Hindi sila kumatok. Nakatayo lang sila roon, nag-aalinlangan. Tinawag ni Amihan si Sinag. Magkahawak kamay silang lumabas para harapin ang dalawa. Hindi bilang mga kaaway, kundi bilang dalawang taong handa ng isara ang isang masakit na kabanata. Anong kailangan ninyo? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado, walang bakas ng galit. Nagkatinginan ang magkapatid. Si Marikit ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay mahina at halos hindi marinig. Kuya, wala na kaming matirhan. Pinalayas kami sa inuupahan namin. Wala na kaming pera. Walang salita ng pagsisisi. Walang paghingi ng tawad para sa kanilang ina. Ang naroon lang ay ang hubad na pangangailangan. Tiningnan sila ni Sinag at sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman niya, kundi awa. Isang malungkot na awa para sa dalawang taong nasanay na umasa sa iba, na ngayon ay nawalan ng pundasyon. Pumasok si Sinag sa loob ng bahay. Pagbalik niya, may dala siyang isang puting sobre. Inabot niya ito kay Bagyo. Ano to? Tanong ni Bagyo. Tinitingnan ng sobre na parang lason. Pera! Simpleng sagot ni Sinag. Sapat para makapagsimula kayo. Sapat para sa isang buwang upa at pagkain. Pagkatapos nito wala na. Kailangan na ninyong tumayo sa sarili ninyong mga paa. Tinitigan ni Marikit ang sobre. Pagkatapos ay tumingin kay Sinag na may pagtataka. Bakit? Bakit mo to ginagawa? Pagkatapos ng lahat. Tumingin si Sinag kay Amihan at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang kamay ng asawa bago muling humarap sa kanyang mga kapatid. Pinapatawad ko na kayo, sabi niya. Hindi dahil sa karapat-dapat kayo at hindi dahil sa nakalimutan ko na ang ginawa ninyo. Ang sakit na idinulot ninyo sa asawa ko ay isang sugat na hindi basta-basta maghihilom. Huminga siya ng malalim. Ginagawa ko to para sa sarili ko, para sa amin, dahil sawang-sawa na akong magdala ng galit sa puso ko. Ang galit ay isang mabigat na kadena at ngayon, pinipili kong palayain ang sarili ko. Tumingin siya sa kanilang mga mata. Isa-isa. Maaring habang buhay tayong magkadugo, pero simula sa araw na ito, hindi na tayo isang pamilya. Sana, balang araw,
Matutunan ninyong hanapin ang sarili ninyong daan. Isang daan na hindi nakabatay sa pera ng iba. Walang nakasagot. Kinuha ni Bagyo ang sobre at sa isang sandali, nakita ni Sinag ang isang kislap ng hiya sa mga mata nito bago ito muling yumuko. Tumalikod sila at nagsimulang maglakad palayo. Dalawang anino na unti-unting nilamon ng dapit hapon. Habang pinagmamasdan nila ang pag-alis ng mga ito, isang malaking bigat ang tila na bunot mula sa balikat ni Sinag. Niyakap niya si Amihan mula sa likod. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Ang hangin ay sariwa at ang katahimikan ay puno ng pangako. Tapos na, bulong ni Sinag. Talagang tapos na. Oo, mahal ko, sagot ni Amihan. Ipinatong ang kanyang kamay sa mga braso ni Sinag na nakayakap sa kanya. Tapos na. Nakatayo sila roon ng ilang sandali, ninanamnamang kapayapaan. Ang nakaraan ay hindi na isang multo na humahabol sa kanila, kundi isang aral na nagpatatag sa kanila. Humiwalay sa pagkakayakap si Amihan at humarap kay Sinag. May isang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi, isang nangiting pinaghalong saya, kaba, at isang napakagandang sikreto. Kinuha niya ang kamay ni Sinag at dahan-dahan itong ipinatong sa kanyang tiyan. Hindi agad naintindihan ni Sinag. Tumingin siya sa kamay niya, pagkatapos ay sa mga mata ni Amihan na ngayon ay nagsisimula nang mangilid ang mga luha ng kaligayahan. Sinag, sabi ni Amihan, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi na lang tayong dalawa ang lalaban. Napatingin si Sinag sa tiyan ni Amihan at pagkatapos ay pabalik sa mukha nito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pag-unawa. Ang pagod, sakit at galit ng mga nakaraang linggo ay biglang naglaho, napalitan ng isang damdaming napakatagal na niyang hindi naramdaman. Purong, walang halong kagalakan. Buntis ka? Halos pabulong niyang tanong. Tumango si Amihan at isang masayang tawa ang kumawala sa kanya kasabay ng mga luha. Magiging tatay ka na, mahal ko. Binuhat ni Sinag si Amihan at inikot-ikot ito sa kanilang hardin. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa papalubog na araw. Sa gitna ng lahat ng sakit at pagtataksil, isang bagong buhay ang sisibol. Isang bagong simula. Isang bagong pag-asa. Ang balita ng pagbubuntis ni Amihan ay hindi lang isang patak ng ulan pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Ito ay isang buhos, isang bahan ng pag-asa na naglinis sa lahat ng natitirang bakas ng sakit at pait. Ang bahay na minsan ay naging saksi sa pagtataksil at pagdadalamhati ay biglang napuno ng mga bagong pangarap. Dito natin ilalagay ang kuna, sabi ni Sinag isang umaga, habang nakatayo sila sa isang bakanteng silid na puno ng sikat ng araw. At ang pader na ito, pipinturahan natin ng kulay dilaw para laging masaya. Ngumiti si Amihan, hinahaplos ang kanyang tiyan na hindi pa naman halata. Gusto ko yan, at sa may bintana, maglalagay tayo ng mga bituing kumikinang sa dilim. Ngunit sa kabila ng kanilang mga plano, sa tuwing napapadaan sila sa sala, kung saan minsan nang sinigawan ni Luwalhati si Amihan, o sa kwarto kung saan naganap ang kamatayan ni Sinag, isang malamig na anino, ang tila bumabalik. Ang mga alaala ay nakakapit sa mga pader, sa mga muebles, sa mismong hangin ng bahay. Isang gabi, habang nakahiga sila, naramdaman ni Sinag ang bahagyang pagkabalisa ni Amihan. Ayos ka lang, mahal ko? Oo naman, sagot ni Amihan, ngunit alam ni Sinag na hindi iyon totoo. Naiisip ko lang. Ayokong lumaki ang anak natin sa bahay na ito. Ayokong lumaki siya na may mga anino ng nakaraan. Karapat-dapat siya sa isang lugar na puro pagmamahal lang ang laman. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Sinag. Tama si Amihan. Hindi sila maaring magtayo ng isang bagong kinabukasan sa isang pundasyong puno ng lamat. Kung gayon, aalis tayo. Sabi ni Sinag,
Nang may biglaang determinasyon, "Alice?" Gulat na tanong ni amihan. "Oo," sabi ni Sinag, bumangon at umupo. Hinawakan niya ang mga kamay ng asawa, ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. "Ibebenta natin ang bahay na ito. Gagamitin natin ang pera para humanap ng sarili nating lugar. Isang lugar na malayo dito, isang lugar na tayo lang ang nakakaalam. Isang lugar kung saan ang tanging maririnig ng anak natin ay ang tunog ng alon at ng mga tawa natin." Ang ideya ay parang isang liwanag na biglang sumikat. Ang pag-alis ay hindi pagsuko. Ito ay paglaya. Isang pagkakataon na tuluyang iwan ang lahat ng masasamang alaala at magsimula ng tunay na bago. Kinabukasan, ang desisyon ay naging aksyon. Ipinaskil nila ang for sale na karatula sa harap ng bahay. Nag-empake sila ng kanilang mga gamit, hindi nang may kalungkutan, kundi nang may kagalakan. Bawat kahon na kanilang sinasarhan ay isang kabanata ng nakaraan na kanilang isinasara. Ang mga lumang damit, mga gamit na bigay ni naluwalhati, ang kama kung saan naganap ang lahat ay kanilang inalis. Ang tanging dinala nila ay ang mga bagay na may halaga, ang kanilang mga litrato, ang mga libro, at ang pagmamahal na kanilang pinagtibay. Isang hapon, habang nagliligpit sila, naglakad-lakad sila sa dalampasigan na hindi kalayuan sa kanilang bahay. Ang araw ay papalubog, pinipintahan ang kalangitan ng kulay kahel at rosas. "Natatakot ka ba?" tanong ni amihan, habang nakasandal ang ulo niya sa balikat ni Sinag. "Noon, oo," pag-amin ni Sinag. "Natatakot akong mag-isa. Natatakot akong biguin ka. Natatakot akong harapin ang pamilya ko. Pero ngayon," tumingin siya sa asawa at sa papalaki nitong tiyan. "Paano ako matatakot kung hawak ko na ang buong mundo ko? Saan kaya tayo dadalhin ng buhay, ano?" tanong ni amihan. Ang tingin ay nasa walang hanggang karagatan. "Kahit saan," sagot ni Sinag. "Basta't magkasama tayo at kasama natin siya." Kahit saan ay magiging tahanan. Makalipas ang ilang linggo, naibenta ang bahay. Sa huling araw nila, nilibot nila ang bawat sulok ng kanilang dating tahanan. Walang luha, walang panghihinayang. Nag-iwan lang sila ng isang maliit na dasal ng pasasalamat. Pasasalamat hindi para sa bahay, kundi para sa mga aral na kanilang natutunan sa loob nito. Bago sila sumakay sa kanilang lumang kotse na puno ng kanilang mga gamit at pangarap, tiningnan ni amihan ang bahay sa huling pagkakataon. "Paalam," bulong niya. Nang paandarin na ni Sinag ang sasakyan, isang kartero ang huminto sa kanilang tapat. "Para po kay G. Sinag del Mundo," sabi nito. Iniabot ang isang ordinaryong puting sobre. Nagtaka si Sinag. Ang selyo ay mula sa City Jail. Kinabahan siya, ngunit kinuha niya pa rin ito. Nang buksan niya, nakilala niya agad ang pamilyar, ngunit nanginginig na sulat kamay. Galing ito sa kanyang ina. Tinitigan niya ang sobre. Isang bahagi niya ang gustong itapon ito, sunugin at kalimutan na lang. Ngunit isang bahagi niya, ang bahaging anak pa rin, ay gustong malaman kung ano ang nasa loob. Ang huling salita, ang huling mensahe. Tumingin siya kay amihan, na tahimik lang na nagmamasid. Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Ano man ang nakasulat dyan," sabi ni amihan, "hindi na nito mababago kung sino tayo ngayon." Humigpit ang hawak ni Sinag sa manibela. Sa isang kamay, hawak niya ang susi patungo sa kanilang bagong buhay. Sa kabila, hawak niya ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Hawak ni Sinag ang sobre na parang isang mainit na baga. Sa loob ng sasakyan, kasama ang lahat ng kanilang ari-arian at pangarap, ang huling piraso ng kanilang nakaraan ay nasa kanyang mga kamay. Isang bahagi niya ang gustong itupi ito, itago sa pinakalalim na kahon, at hayaan na lamang mabulok kasama ng mga lumang alaala.
Ngunit alam niyang gagambalain siya nito. Isang tanong na hindi nasagot, isang pinto na hindi tuluyang naisara. Basahin mo. Mahinang sabi ni Amihan na parang nababasa ang isip niya. Basahin natin para malaman natin, para matapos na. Mayroong katatagan sa boses ni Amihan na nagbigay sa kanya ng lakas. Tumango siya. Maingat niyang binuksan ng sobre. Ang papel sa loob ay simple at mura, ang tipo na ibinibigay sa mga bilanggo. Iniladlad niya ito at binasa ng malakas. Ang kanilang mga ulo ay magkadikit. Ang kanilang mga hininga ay pinipigil. Sinag. Walang salita ang makakapagsabi kung gaano ako nagsisisi. Hindi. Hindi yan ang tamang salita. Walang pagsisisi. Ang nararamdaman ko dito sa loob ng selda ay pagkatalo. Natalo ako, anak. Natalo ako sa sarili kong kasakiman. Akala ko, ang pera ang magliligtas sa akin. Iyon pala, iyon ang tuluyang nagbaon sa akin. Hindi ako hihingi ng tawad. Paano ako hihingi ng tawad para sa isang bagay na kahit ako ay hindi ko maintindihan? Ang alam ko lang, sa lahat ng kinuha ko sa'yo, may isang bagay na ibinigay mo sa akin na hindi ko namalayan. Isang apo. Hindi ko alam kung paano maging isang lola. Hindi nga ako naging isang mabuting ina. Ngunit kung may isang bagay na tama na maaari kong sabihin ngayon, ito na siguro iyon. Alagaan mo ang apo ko. Bigyan mo siya ng buhay na hindi ko naibigay sa'yo. Palakihin mo siyang hindi nakakakilala sa isang luwalhati del mundo. Ito na lang ang huling pakiusap ko. Inay, pagkatapos basahin ang huling salita, isang mahabang katahimikan ang namayani sa kanilang pagitan. Walang paghingi ng tawad tulad ng inaasahan. Walang pagmamakaawa. Ang naroon lang ay ang hubad at malungkot na pag-amin ng isang taong nawala sa sarili niyang kadiliman. At sa gitna ng kadilimang yon, isang munting kislap, ang pag-ako sa isang bagong buhay na hindi na niya kailanman magiging bahagi. Para kay Sinag, iyon ay sapat na. Hindi ito isang pagpapatawad. Ito ay isang pagtatapos. Maingat niyang tinupi ang liham at inilagay sa glove compartment ng sasakyan. Hindi niya ito itinapon. Hindi niya ito sinunog. Inilagay niya lang ito sa isang lugar kung saan hindi na niya ito muling makikita, ngunit alam niyang nandoon. Isang paalala, hindi ng sakit, kundi ng isang kabanatang tuluyan ng naisara. Tumingin siya kay Amihan at sa mga mata nito, nakita niya ang parehong pakiramdam ng paglaya. Ngumiti sila sa isa't isa. Pinaandar ni Sinag ang makina at habang dahan-dahan silang umalis, ang kanilang dating bahay ay paliit ng paliit sa rearview mirror hanggang sa ito'y naging isang tuldok na lamang sa kanilang nakaraan. Ang hangin ay amoy alat at sariwang bulaklak. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ang nagsisilbing musika sa kanilang maliit ngunit maaliwalas na tahanan. Isang bahay na gawa sa kahoy at kawayan na may malaking bintanang nakaharap sa dagat na kanilang itinayo. Hindi lang gamit ang pera, kundi gamit ang kanilang mga pangarap. Sa isang duyan sa kanilang beranda, marahang inaawitan ni Amihan ang isang munting anghel na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang kanyang buhok ay hinahangin at ang kanyang mukha ay may kapayapaan na hindi kailanman maipipinta. Lumabas si Sinag mula sa loob ng bahay. May dalang-dalawang tasa ng mainit na kape. Umupo siya sa sahig sa tabi ng duyan, maingat na hindi gumawa ng ingay. Pinagmasdan niya ang kanyang mag-ina at ang kanyang puso ay napuno ng isang uri ng kaligayahan na napakalalim, na halos masakit. Kamukha mo siya, bulong ni Sinag. Hinahaplos ang maliliit na daliri ng kanilang anak na babae. Ang mga mata ay sayo, sagot ni Amihan. Mga matang nakakakita ng liwanag kahit sa pinakamadilim na lugar. Pinangalanan nila siyang Hiraya, isang pangalang nangangahulugang bunga ng pag-asa at pangarap. Siya ang kanilang katuparan. Tumingin si Amihan kay Sinag.
Ang kanilang mga mata ay nag-usap ng walang salita. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ang sakit, ang takot, ang pagtataksil, ay tila mga kwento na lang mula sa ibang buhay. Ang mga sugat ay naghilom na at ang mga pilat na naiwan ay nagsisilbing paalala, hindi ng sakit, kundi ng kanilang katatagan. Naaalala mo pa ba nung una tayong magkakilala? Tanong ni Amihan. Sabi mo, gusto mong maging isang alon, malakas at malaya. At ikaw, sabi ni Sinag, sabi mo, gusto mong maging hangin, isang amihan na nagbibigay ng kapayapaan. Ngumiti sila. Tingnan mo tayo ngayon. Bulong ni Sinag. Ang tingin ay nasa payapang dagat sa kanilang harapan. Ang alon at ang hangin magkasama. At sa gitna natin, ang ating pinakamagandang pangarap. Hindi na nila kailanman narinig ang balita tungkol kina Marikit at Bagyo. Para naman kay Luwalhati, nabalitaan na lang nila mula sa isang malayong kamag-anak na ito'y pinalaya na matapos ang ilang buwan. Ngunit lumipat na sa ibang probinsya, dala ang kahihiyan. Hindi na sila nag-usisa pa. Ang kanilang mga buhay ay wala na sa mundo ni Sinag at Amihan. Kinuha ni Sinag ang kamay ni Amihan. Sa kanilang harapan, ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nag-iiwan ng mga kulay ginto at lila sa kalangitan. Ang bawat paglubog ng araw ay hindi na isang paalala ng pagtatapos, kundi isang pangako ng isang bagong umaga. Dito, sa kanilang munting paraiso na itinayo mula sa abo ng nakaraan, natagpuan nila hindi lang ang kapayapaan, kundi ang tunay na kahulugan ng isang tahanan. Isang lugar, hindi sa mapa, kundi sa puso ng bawat isa. Isang tahanang puno, hindi ng yaman, kundi ng pag-ibig na sinubok ng panahon at pinatibay ng katotohanan. Sa pagtatapos ng ating kwento, ipinapaalala sa atin ni Amihan at Sinag na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa ginhawa, kundi sa tapang na harapin ang pinakamatitinding pagsubok. Ipinakita nila na ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan. At higit sa lahat, itinuro nila na laging may bagong simula at bagong pag-asa na naghihintay. Basta't pipiliin nating iwan ang nakaraan at harapin ang kinabukasan ng magkasama. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang paglalakbay ni Amihan at Sinag. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang kwento? Nais po naming marinig ang inyong mga komento. At kung meron po kayong nais na marinig na uri ng kwento sa mga susunod nating paglalakbay, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.